Magandang umaga po, bumabati ng may ngiti mga lingkod niyong Conrad, Julie at baby. Pang dental man o physical, pang hayop man o nutrisyon, karamdam ay hangad bigyan ng solusyon. Tune in, nood na shoutout pa, may signal man o mahina, mula Martes hanggang Biyernes wala tong miss. Tiyak kayo ay mabibless, may libreng load kita kids. Tanghali mo'y complete, ngiti mo'y di pilit. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Kasama mo sa pananghalian. Kasalo mo sa pananghalian. Sa mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat at ang impormasyong pangkalusugan ay patuloy na umeere po para po sa inyo muli. At nandito na naman po tayo mga kapatid dito po sa ating panibagong episode. At alam ko naman po ay po excited na upang matuto ng karagdagang impormasyon, lalong-lalo na patungkol po sa ating kalusugan. Kaya again, welcome po dito po sa ating programang Impormasyong Pangkalusugan, our very own health program ng CBBC CSI. Kaya maraming salamat sa lahat na nakakapakinig at muli ay nakakasubaybay ng ating programa pong ito. At muli maraming salamat sa pagsama niyo po sa amin ngayong Thursday episode. At alam po naman natin na marami na naman tayong matutuklasan at mapag-aaralan ngayong umaga pong ito. Alright, hindi ko na po papatagalin pa at iwi-welcome ko na po ang aking pinakamagandang host for this day. Walang iba kundi si Doc Julie Castro. Hello po, ma'am. Isang masayang magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At magandang umaga, Sir Conrad. At sa lahat ng staff. At mga kitchen staff. At ang mga taga-North.
south, east. and west corners ng ating simbahan. Hello po kayo dyan, lahat. At invite na po, tag-tag na tayo. At para maging masaya tayo dahil, ano ba ngayon, holiday pa rin? Yes, today is holiday. Ang tawag nila dito sa holiday na ito ay Araw ng Kaluluwa. Kaluluwa. Yeah. Okay. Yes. At, Kahapon ay araw ng mga patay. okay, ganun pala yun. Ngayon naman, araw naman ng kaluluwa. Hindi talaga, no? Sa kanila po yun. Oo, sa kanila. Sa kanila po yun. Yan na po ang tawag po sa yung mga nagsi-celebrate po ng mga okasyon po ngayon. Okay, binabati ko po lahat ang mga nagsidalo. Hay, Nagsidalo kahapon. nang First Women. Ano ba yan? Women's for Christ Conference. Okay, for Christ Conference. Ganun na kaano, mabagal na ang pick-up ko. Hindi kasi parang iniisip ko yung ladies. Hindi ko alam kung Women's for Christ Conference. Ladies for Christ. First. Ladies Conference. Oo. At meron din pong mga pastors Yes. na mga invited at guest speaker. At napakaganda ng topic namin. Yeah, napakaganda po ng mga natutunan po nila dyan. At napakarami pong mga kababaihan na naman ang mga natuto dyan sa ating Women's for Christ Conference. Ilan ba yung sa tansya mo ang ano natin, attendance? I think, ma'am, mga nasa... May 1,000 ba tayo? Ay, wala, ma'am, wala. Wala. Tayo po 1,000. Siguro mga nasa 500 plus po, mga ganyan. Okay. Madami na yun, ha? Kasi yung kami nag-serve kahapon, yung cups na yon na 600, hindi na ubos eh. Okay. At siyempre nagpapasalamat ako dun sa mga nag-prepare. Napakasarap na mga pagkain. At talaga namang nabusog ako. Yan, oo. At pambihira dito sa church natin, libre ang lunch. Naman. Doon sa 500 na Akalain yun. mo 500 din, libre lunch. Na isang mangkok ba yun? Ano? Opo. Biro mo, naparami yun. Parang isda, saka ano ba tawag doon? Isda at tinapay. Yes, yes. Oo. Yun ang maganda sa sa kainan basta sa mga Kristiyano or lalo na sa Baptist. Hindi po kami nagkukulang. Palagi pong sobra. Kaya sobra-sobra talaga. Inabot pa nga ng agahan eh. oo nga. Parang narinig ko, umabot pa ng agahan ang Tindi. oo. Yun ang masarap dun yung mga umaabot ng agahan. Marami ng mga iba't ibang luto. Oo. Anyway, Shout out sa lahat ng mga nakadalo ng mga kababaihan dyan sa ating Women's for Christ Conference. And we pray na kayo po ay na-bless dyan sa mga pinag-usapan po ninyo. oo. Ano naman, ako naman mismo, personally, ay talagang na-bless. Kaya, Amen. sana kayo rin. Yun. At syempre, binabati ko na ang nandito. Unang-una si Annie Briones ang nandito sa akin. Wow, amen. Hello po, Ma'am Annie. Oo. Ma'am Linda Quiñones. Yun, hello po, Ma'am Linda. Nandito ba yan kahapon? Opo, opo. Ma'am Lydia Pusin. Yun, nandyan din yung kahapon. Ano ba to si Nes? Si Agnes ba to? Si Ma'am Agnes Canonigo. Yan. Hindi ako marunong magbasa ng mga pabali-baliktad. Okay. Sila Ma'am Annalyn Torres. Yan, shout out po sa inyo. Rebecca Cosare. Yan, Yang Kosare. Laurena. Yan. Jelin Coronado. Yan. Jerlyn, At, syempre gusto kong pasalamatan ang Rollins Marketplace. Yan, hello po sa Rollins Marketplace. Oo. At, syempre kay Sir Randy at kay Ma'am Maylene Cosare.
At siyempre, binabati ko rin ang... Na? parang ulit-ulit na lang to. Ganun ba yun? Balik tayo sa top comments. Ay, parang kukunti pa lang pala kami. Ang tingin ko kanina, 77 million na tayo. Diyos ko. Kanina. Hello po sa lahat ng mga nanonood dyan. Sige. Mga senior citizen, hello po kayong lahat dyan. At sino pa ba yung mga gusto ko? Ang dami kong babatiin kahapon nagpapabati. Mag-comment na lang kayo para mabati kayo. Ikaw. Wala na naman yung mic ko, namamatay yung mic. Wala talaga. Ito. Hello, yan. Sige. Alright, sige po. At muli ay maraming salamat po muli sa lahat mga nagsusubaybay ngayon. We have 18 million live viewers as of this time. Alright? At I pray na mga kapatid, no, tulad nga ng sinabi ni Doc Julie, kayo po ay na-bless doon sa mga tinalakay, doon sa Women's for Christ Conference, and also ay looking forward sa mga susunod pang mga conference para po sa mga kababaihan po dyan. Sabi nga ng ating mga pastor ay patuloy pa yan at na tawag nito na magkakaroon pa ng second conference para sa mga kababaihan. No? Napakaganda rin mga kapatid na ang mga kababaihan natin ay patuloy na nagiging nag-upgrade din. Kumbaga sa medical nga, nag-upgrade din, mga conference din, di ba? Ganoon din naman sa ating pagkaroon ng Kristiyanong buhay. Ayan. Anyway, so sige. Again, so much for that. Maraming salamat po at muli ay tayo po ay magtutuloy-tuloy na dahil marami po tayong kailangan tapusin dito po sa ating tinatalakay patungkol sa ating naudlot na talakayin patungkol sa eksema. Tuloy-tuloy na po natin to para matapos na po ang ating discussion for this morning. Let's all welcome ang ating tagapagsalita, walang iba kundi si Doc Eugene Mendoza. Good morning po, ma'am. Eksema serye. Yes, Eksema series. Yan, sabi ni Ma'am Linda Quiñones po dito, busog na po, physical at spiritual. Yun. Amen. Naman Oo, talaga. talaga. Ganon katindi ang Women's for Christ Conference. Sana araw-araw na. Yeah, Doc Eugene, bati ka muna sa ating mga live viewers. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Lalong-lalo na yung mga kababaihan na nakasama po sa Women's Conference for Amen. Christ kahapon. At maraming salamat po sa 20 million Amen. na nanonood. Kasama na po si Ma'am Belinda na siya pong nag-request ng topic na to. Yun. Patuloy na sumusubaybay, Ma'am Belinda. Kaya kung meron kayong mga suggested topics tulad ng ginawa ni Ma'am Belinda, ilagay nyo lamang po yan so that matalakay po natin yan dito. Kasi patapos na naman itong eksema na ito. At sana makagawa ulit tayo ng panibagong topic. Yan. Just comment it sa ating comment section box. Ano mga gusto nyo mga karamdaman na gusto nyo linawin. Kung gusto ninyong talakayin dito, ay mas maganda ay matalakay po natin yan at ma-discuss po natin yan dito. Comment nyo lang sa ating comment section box. Namimiss na daw nila yung mga benefits off. Benefits. Oo. Sige. At tatalakayin po natin yung mga ganyang bagay na yan. Alright, sige po, Doc Eugene. Ibibigay ko na po sa iyo ang discussion for this morning. Alright, sige po. I believe dito na tayo natapos, ma'am, sa ating treatment. Yan, kasi naano na natin lahat ng yan, management and treatment. Opo, for eczema. Ay, sige. Kasi, wala na. Oh. Ano yan? Ito po, yan. Management and treatment for eczema. Sige, next. Ito, yan.
How do I get rid of eczema? Yan, talaga. Yan ang pinakatanong ng lahat eh. Paano Ah. ba matatanggal? Basta ang ini-emphasize ko po dito, kung talagang meron na po, kasi usually dito sa mga bata, yung mga infants, toddlers, at hanggang sa they will reach 6 to 7 years old ay kung meron na po sila, lalo-lalo na po yung mga atopic and contact dermatitis, ay hindi po basta nawawala. So, kailangan ng pagtitiyaga. Sabi dito, pati yung mga nabanggit natin last week na mga environmental, genetic, immune system. So, ito, how do I get rid of eczema? Kasi maliban doon sa mga nabanggit, yung kung may genetic predisposition ka, wala kang magagawa. Diba? Kung allergic ka, sa contact dermatitis at saka atopic, iwasan mo. Pero dito nga, sabi niya, how do I get rid of eczema? Using gentle or sensitive skin moisturizer. Kasi ang mahalaga po dito, sasabihin nyo, yung anak ko magmo-moisturizers. Di ba? Throughout the day, when you have dry skin, apply moisturizer when your skin is damp after a bath or shower. Kasi usually, itong mga taong to ay dry talaga yung kanilang skin. Kaya ang moisturizer ay buong katawan. Hindi lamang po yung mukha. Diba? Ang nasa isip nyo, ay maglalagay ako ng moisturizer. Sa mukha, hindi po. Kung yung anak nyo po ay prone po dito, mahalaga. Diba sinabi dito, when your skin, apply moisturizer when your skin is damp after a bath or shower. So, hindi ibig sabihin na, alika anak, maglalagay na tayo ng moisturizer right after taking a bath or shower. Itong pinag-iba ng bath or shower, pag bath, nagbabad kayo sa bathtub. Yung shower, naligo. Yung mga Amerikano kasi, pag sinabing, did you take a bath? Nagbabad sila sa bathtub. Did you take your shower? Naligo siya. Hindi naman uso dito sa ating sa Pilipinas. Di ba? You take your shower. Di ba? Kaya mag-a-apply ng moisturizer pag damp yung iyong skin. So, buong katawan po yun. Nasabi ko na rin po sa mga previous discussions po natin na iba yung moisturizer na inilalagay po dito kaysa yung ina-apply natin mga babae na maglalagay ng moisturizer sa ating mukha at saka yung mukha ng inyong asawa. Di ba? Napag-usapan din yan kahapon. So, iba, pag sinabing moisturizer kasi, alin ba ang nagda-dry? Buong balat po natin. So, buong katawan ang applyan nyo po dyan while it is damp. Apply topical medications to your skin as advised by your provider, like topical steroids. Sino yung provider nyo? Usually, kung meron pong attending physician na po na tumitingin po sa inyo, pero dito kasi, sino yung nagpe-prescribe ng mga moisturizers? Yung mga dermatologist. Hindi po cosmetologist. Dapat, dermatologist po ang magbibigay po ng prescription. Kasi they have to adjust it kung sino po yung gagamit. Yung sanggol ba, mga infants, mga toddlers, or yung mga little children na po. So mag-ingat po kung yung inyong mga anak ay prone po dito, ay mag-ingat po. Pag sinabi po kasing topical steroids na po ito, hindi naman buong katawan. Yung moisturizer ay buong katawan. Pero yung topical steroids po, ina-apply kung saan po yung may skin lesions. Hindi po ibig sabihin na sa buong katawan po ilalagay. And again,
Hindi po basta-basta steroids po ang ina-apply, lalong-lalo na po sa mga bata kasi unang-una pagka itinigil nyo, nag-discolorize na po yung in-applyan nyo. Minsan, or madalas, kung mali po yung steroid na inilagay nyo po ay sobrang mamumuti na hindi na po makahabol sa dati niyang kulay. Kaya magpatsi-patsi po yan. So, meron pong percentage po na ibibigay po ng dermatologist na angkop po sa inyo pong anak at sasabihin din po sa inyo how long you should use these steroids kasi nga po ay nagli-lead po. Yung too much steroids for children will lead to premature closure of the epiphysis. Kaya hindi po sila tumatangkad kasi mas maaga pong nagsasara yung epiphysis po nila. Pag hindi po nagamit yung steroid sa tama. Kaya ako pa inuulit-ulit pong sabihin po nito kasi kailangan pong malaman po ng mga magulang, yung nag-aalaga o yung guardian po nila. Yeah. Okay? Hirap din palang magkaroon ng eczema, no? Oo. Parang every now and then, kinakailangan parang pawis yung ano mo, yung katawan mo. In short, parang ganun. Kasi moisturizer eh. Oo. Parang ganun ang mangyayari sa katawan mo. Basa. At saka ang moisturizer, hindi na lang naman isang beses lang sa buong maghapon. Yun. Depende pa rin po sa environment po. Yeah. Kaya Tulad ganun sinabi mo, Doc, last time eh. Pag ang environment nung tao ay 24/7 siya naka-aircon, eh yun talaga. Talagang magdadry po. Yes. Kahit wala kayong eczema, you will notice na nagdadry po yung skin nyo kasi dry air po yun. Yung humid ay nawawala po. Less humidity. Kaya po, ulitin ko po ulit, kung 24/7 yan, kailangan nyo po yung humidifier. Yeah. Not necessarily po na yung mga scented po, kagaya ng mga commercial. Actually, hindi naman siya talaga humidifier. Pampabango lamang po ng paligid. So, iba po yung humidifier. Ginagamit po, lalo na po nung COVID time. No. Alright, sige po. Next tayo. Baka may isa pa dyan. Take oral medications like anti-inflammatory medicines, antihistamines, or corticosteroids to reduce itchiness and swelling. Kasi pagka merong mga skin lesions, nakikita nyo po, lalo na po yung mga weeping, yung mamamasa-masa, namumula, at kung minsan may subbacterial infection, may namamaga po talaga, so kailangan nyo pong mag-take ng anti-inflammatory medications. Yung antihistamines or corticosteroids ay para hindi kamutin ng bata, kasi hindi nyo talaga, yung mga adult, they can avoid, pero yung bata, unknowingly, nagkakamot na kahit na natutulog, nagkakamot po yan. Dahil sa makati po ito. Lalo kung allergens po ang pinanggalingan. Siyempre, may pamamaga. Again, antihistamines, minsan hindi po tumatalab. So, nagbibigyan na rin po sila ng corticosteroids, yung sinasabi nating wonder drug. Pag sobra po talaga, nag-flare up, they cannot do otherwise. They cannot get away with corticosteroids po. Yung immunosuppressant drugs help regulate how your immune system functions. Ito na po yung talagang malala na po na kailangan nyo pong uminom na ng immunosuppressants. Again, hindi po basta-basta kung sinong doktor ang magbibigay. Pupunta pa rin po kayo sa mga allergologists. May mga subspecialties na po ngayon na in charge po dito, they have the authority to give you or prescribe the medications you need. So, pag immunosuppressants na po, it's either the dermatologist or allergologist. Kasi yung mga doktor na po ngayon ay hindi lamang po sila nagsasubspecialty training, kung sa iisa lang, sinasabay ay dinadagdagan pa po nila. O kung dermatologist siya, allergologist din siya, nag-train din po siya. Kasi magkamag-anak po itong subspecialty na to.
light therapy to improve the appearance of your skin and remove blemishes. Ginagawa din po ng dermatologist po ito. Hindi po ginagawa po ng mga general practitioner. Kasi, syempre po, they are in the authority to do it. Ulitin ulit, avoid triggers that cause symptoms of eczema to flare up. Kaya nga po, kung bata ay hindi pa marunong mag-identify, yung nanay po ang dapat nakakaalam po nito. Kaya binabantayan niya, saan ba yung dumami na naman yung mga skin lesions niya? Di alam po ng nanay, ano yung pinakain niya, saan siya nagpunta, kinagat ba siya man ng insekto, ano po yung environment. Alam na alam po yung nanay yon para i-avoid niya. Para bang yung anak nyo na meron pong G6PD, meron na kayong listahan ng mga gamot, pagkain, na i-avoid ng isang nanay na hindi na niya ibibigay sa anak niya dahil may problema nga po siya. Ganon din po sa mga batang prone po sa mga eczema ay kailangan bantayan po ng nanay, yung caregiver or your guardian po. I-avoid po lahat ng triggers. Mga triggers, yung mga stimulants, yung nakakapag-umpisa para magkaroon. Kung meron na po siya, yung lalo pang mag-flare up. Kaya bantayan po ng magulang po talaga ito. Yun. Okay? Tama, bantayin talaga to kasi lalo na yung mga lalo na yung mga maliliit. Oo. Bantayin talaga to. Ang nakakaawa kasi lalo na yung mga infants na hindi mo mapagsabihan, iiyak yan, hindi nakakatulog sa sobrang kate. Mga ngate. At wala rin siyang pakialam kahit na nagsusugat na yan pag kinamot niya. Kakamuti niya talaga with much gusto. Tapos magagalit yung nanay. Kami, personal experience po namin, yung bunso namin, nung siya po ay maliit, nakatali na yung dalawa niyang paa, kasi yun ang advice, itatali ng lampin na malalambot, pati yung kamay para hindi niya kamutin yung mukha, kasi dami sa mukha. Ay talaga makakaalpas yun dahil sa galaw niya. Mamaya, nakita mo na lang, punong-puno na yung mittens niya. Yung mukha niya, dumudugo na. Pati yung tenga niya. Pero nakakatuwa nga po, na-outgrow yung brother ko at wala kang makitang peklat, makinis po yung skin niya. Pero during these times na meron pong symptoms, ito po yung importante pala dito. Kung you are prone to skin infections like eczema, bantayan po ng nanay. Bakit po? Bantayan niyo po kasi ito po yung isang way o paraan na magkaroon po ng subbacterial infection later, subbacterial endocarditis. And later on, ang sequelae po ng bacterial endocarditis is rheumatic heart fever. Pagka tinamaan po yung anak niyo po ng rheumatic heart fever, for life na po siyang magte-take ng medications. Very good example kung natatanda niyo pa yung anak ni Nanay Carmen Mayor na si Norma. Basta yung anak niya. Yun yung very good example ng neglected skin infections na naging sa bacterial endocarditis, naging rheumatic fever. At for life po, yung penicillin na ini-inject or meron pong iniinom po sa kanya, ini-inject once a month. Depende pa po kung ano yung tatamaan sa puso. Pagka severe po, ay talagang crippling po yun, hindi na functional yung tao. Lalo na, yun po, ang isang problema po namin sa mga may rheumatic heart fever na mga babae na nabubuntis. Ang sakit sa ulo po yan, even during lalo na kung may pregnant po siya. At marami rin pong nanay na namamatay during delivery dahil hindi po kaya ng kanilang puso na sinira po ng subbacterial endocarditis.
Kaya ito po ay napaka-importante po. Kung madalas po kayong sugat-sugat, ay kailangan nyo, ingatan nyo po na hindi po magkaroon ng bacterial infection. This is very important for mothers to know para bantayan po nila. Kasi wala nang balikan po ito. Pagka nagka-rheumatic heart fever, for life na po siya. You can Google what is rheumatic fever, how can you get rheumatic heart fever para magkaroon po kayo ng idea. Sige. Alright. Gusto niyo pag-usapan din natin yon. How do you treat childhood eczema? It's easier said than done. Sabi ko nga, sakit sa ulo din sa magulang. Give your child a short, warm bath instead of a long, hot bath which can dry out their skin. Magkaiba po yung warm, yung lukewarm at saka hot. Kasi lalo pong nakakapag-dry. Alam niyo yung bata, gugustuhin niya yung medyo mainit-init kasi nakakabawas ng pangangate. Pero sabi nga, all the more na magkakadry ng skin kung yung mainit. Lukewarm lang po. Hindi po yung galing sa yung tap water, kailangan nyo lang pong dagdagan ng konting init. Maligam-gam ba? Halos hindi naman maramdaman yung init para hindi po lalong mag-dry yung skin. Use moisturizers, again, several times daily. Grabe. So, ma-imagine nyo po kung kaano kagastos po ito. Lalo na kung buong katawan po. Buti lang kung sa tenga, sa bibig, di ba? Sa daliri. Madali lang po yon. Yung bibig kasi, yun lang po. Pero ma-imagine nyo kung yung lips naman niya, namamaga yung lips yun, nagkakrak. Di ba? Bothersome po siya. Annoying po siya. In infants with eczema, moisturizing on a regular basis like with each diaper change is extremely helpful. Ilang beses iihi ang bata? Sige nga. So every time you change the diaper, mag-a-apply po ng moisturizer. Kasi bakit? Kung saan nakadikit yung diaper, doon po lalo nag-flare up. Kaya kailangan marami po kayong stock na moisturizer which is relatively very expensive. Di ba? Sasabihin mo pa, ikaw pa nagkaroon ng ganyan. Talagang gagastos po kayo ng malaki. Keep the room temperature as regular as possible. Room temperature, change in room temperature and humidity can dry your child's skin. So, ang mine-maintain nyo po, hindi po magdadry yung skin niya at hindi rin po sobrang pawisan. So, kung nasa loob po kayo ng room nyo na air-conditioned room, may humidifier po kayo, and take note, yung diaper rash po kasi, madalas po yan. So, doon mo nyo po, hindi lamang po magpapalit ng diaper sa mga batang may eczema. Kailangan nyo pong punasan man lang. Kasi yung ihi po ay irritant din po siya. Bago nyo po applyan ng moisturizer. Okay? Wala pang tanong so far? Wala naman, ma'am, so far. Meron ba nakikinig sa atin? Yes. Madami, ma'am. May 34 tayo. 34 viewers tayo. Siguro napuyat yung mga mothers. Dahil meron po silang ginawa kagabi. Okay. Sige po. Yeah. Next. Keep your child... Wala daw nabiling blade. Nag-out of stock? Out of stock. Keep your child dressed in cotton. Wool, silk, and synthetic fabrics such as polyester can irritate their skin. Another added problem po para sa mga magulang. Pinipili din po yung ang isinusuot ng bata. Hindi po yung gusto niya, kundi yung
angkop para sa kanya. Cotton ang dapat Nakuha sa niyo kanila. po? So kung wool, ano ba itsura ng wool, di ba? Yung may mahimulmol, na medyo makapal. Pero silk, ma'am, no? Hindi rin pwede yung silk. Hindi rin. Synthetic fabrics. Yung mga leather jackets dyan. Ibig sabihin, kasi itong cotton, madaling pasukin ng hangin ba? Diba? Magaan siya, madaling pasukin ng hangin. Tama. So, less irritant siya para sa mga bata. In fact, yung mga sanggol, merong recommended po ng mga dermatologists na ginagamit po na lampin and even diapers na po. Mayroon pong mga hypoallergenic dry diapers na kaya mag-absorb ng maraming ihe na hindi po basa yung nakadikit sa bata. Nakuha niyo ibig sabihin? Because there are some diapers, 2 ihi lang yon, naging gel na po yung diaper. But of course, pagka yung mga sinasabi kong diaper, medyo mas pricey kaysa yung sinasabi ko po na 2-3 ihi naging gel na yung diaper. Itong mga diaper na sinasabi ko ay mga 6 na ihi, dry pa po siya. Nakuha niyo po? So, talagang magastos po ang batang may eczema. Use sensitive skin or unscented laundry detergent. Panibagong problema ulit. Talagang panibagong problema. I would advise na ihiwalay niyo po yung damit ng inyong anak na may eczema dun sa mga damit ng mga kapatid niya. Mas maganda po na labhan niyo po separately yung kanyang mga damit at kailangan niyo pong paarawan. Kailangan po yung araw kasi siya po ay nakakatulong na magpatay po ng mga dust mites. So, pipiliin nyo po. Ang gastos, no? Pati detergent na panglaban nyo sa gamit niya ay kakaiba. Help your child avoid rubbing or scratching at their skin. Yan ang mahirap. Yun ang mahirap to. Kahit na nga yung 5 years old, anak, huwag mo nang kamutin kasi lalong kakatiyan at lalong magsusugat. Ay, nako, baka sabihin pa ng anak mo, ikaw kaya may ganito, ang sarap kamutin. Nakaka-relieve kasi, para bang habang kinakamot mo, ang sarap, mapapapikit pa nga yung bata pag nagkakamot yan eh. Ine-enjoy na niya yung pagkakamot niya, di na malayan, dumudugo na. Yeah. So, anong importante dito? Regular na putulan nyo yung kuko. Ewan ko kung nakasama din dito. Pero regular nyong putulan yung kuko at napaka-importante, malinis yung kanyang kuko. Kasi not all the time na kaya niya pong i-prevent yun. What if mahaba at meron pang mga parang galing sa garden yung kuko ng anak nyo? Didagdag sa infection. Nakuha nyo po. Ang hirap. Sana yung mga nanay na meron pong mga anak na ganito, dapat nakinig po sila. Yeah, tama po yun. Ito na naman. What type of moisturizer treats eczema? Ito na. Ito na. Hypoallergenic. Siyempre, mas mahal. Hypoallergenic. Yun. Fragrance and dye-free. Importante po nito. Walang amoy at walang nakasamang dye. Siyempre, mas mahal to kaysa yung regular. Di ba? Pati pa yung petroleum, ma'am, petroleum jelly. Are gentle or for sensitive skin. Kailangan nyo po kasing basahin lahat po yan. Pero, pagka talagang grabe yung eczema ng anak nyo, you consult a dermatologist. Yeah. Contain petroleum jelly or mineral oil. Meron po dyan, mababasa nyo kung anong content niya. Mineral oil, mas maganda na lang po yon. Don't include preservatives or
stabilizers. Lahat naman yan. Basta naglagay sila ng preservative or stabilizers, may kasamang adverse effect. So, sa mga batang to, wala. Help lipids and ceramides to improve your skin's barriers. Ito mo kasi po, sabi ko, mas maganda yung advice pa rin ng dermatologist kasi meron po silang preparations para dito. Okay? Yeah. So, how do I manage my eczema symptoms? Ang pahirap ng pahirap, no? Ang dami, no? Grabe kapag meron kang ganitong klaseng karamdaman. Kasi very sensitive kasi siya. Oo. Kasi kumbaga, kaya siya madaming ganito kasi from kabataan hanggang adult kasi siya eh. Kaya matindi yung pagmamanage talaga pag meron kang eczema. Oh. Treating and managing eczema can be difficult if the cause is something you can't control. Tama. Yes. Anong something you cannot control? Genetics. Genes. Oh. Pero, at least, kung malinis, lahat ng sinunod nito, ay mami-minimize nyo po. Lahat yan. Tama. Genetics talaga. You cannot modify your genes. Ang sisihin mo, yung magulang mo. Ang dami nilang ipamamana yung genes pa nila. Fortunately, you may have some influences over your environment and stress levels. Ang problema po kasi sa mga bata, naintindihan ba nila nito? Hindi Yeah. Environment, gusto niya doon eh. Stress level, naintindihan niya ba yung stress? Baka kayo ang stress sa bata. Pwede. Kung medyo may pero mga bata ngayon matatalino na sila. As they grow older, as they grow up, ipaintindi nyo po para alam nila kung ano yung i-avoid po nila. Kasi pati mga kalaro nila, ano yung pagkain nila, ano yung sinusuot nila. Kasi sasabihin nyo sa anak nyo, gusto mo magkagalis ulit? Sabi niya hindi. Di ba Makati yun? I-convince nyo po sila, sasabihin niya, Mami, gusto ko yun. Mangangati ka ulit. Ganon yun. Mamimili yun. Kagaya din ng mga G6PD, they are aware. Do your best to figure out what triggers or worsens your eczema and then avoid it. Ipaintindi nyo rin po sa mga anak nyo po. Pagkasanggol, kaya nyo pang i-control. Kasi alam nyo kung ano dapat kainin, anong idadamit, anong moisturizer, o anong room temperature, kayang-kaya nyo po yun. Pero pagka lumalaki na sila, ipaintindi nyo po. Yun ang goal nyo. The goal is to reduce itching and discomfort and prevent infection and additional flare-ups. Sabi ko nga, it's easier said than done, pero kung parang naging habit nyo na, parang alarm clock yan na, oops, di pwede sa'yo yan. Yung ganon. Alam nyo na ay, sorry anak, hindi pwede sa'yo to. Siguro, pwede rin pong meron kayong substitute. Para naman hindi masyadong ma-frustrate yung inyong anak. Kunyari, gusto niyang pagkain na hindi sa kanya, ito na lang pagkain, ito na lang para sa'yo. Yung ganon. Para hindi naman masyadong ma-frustrate. Kasi ipaintindi niyo po na marananasan niya ulit yung sobrang pangangate pag hindi siya sumunod sa inyo. Diba? Meron pa ba? No. How soon after treatment will I feel better? Kasi yung bata, siyempre, kahit na hindi nakakapagsalita, kailan ako makakaalpas ng ganito? Ikaw kaya magkaroon ng super kate na po sasabihin. Kailan kaya lalampas? Kating-kate, tapos hindi mo pwedeng kamutin. Kahit bigyan ka ng mga antihistamine, sometime hindi na po tumatalab pagka during flare-ups. After treatment, it could take several weeks before your skin clears up
Completely. O, buti pa yung bacterial infection, sasabihin ng doktor, inumin mo ito ng 1 linggo. O, sa asahan mo, mawawala na in 1 week kung sumunod ka. Paano ito? Several weeks. So, yung several weeks, pwedeng buwan yun. Kasi several weeks. O, ang tagal nun. O, topical medications or oral medications prescribed by your healthcare provider help your symptoms go away faster. Of course, lalo na kung sumunod ka yung regimen, how do you do it, how do you apply it, what to eat, where do you go, o ganon. If your symptoms get worse after treatment or if they don't clear up after a few weeks, contact your provider. O, ito na naman po tayo. O, siyempre, minsan nagtitipid tayo. Sabi ng dermatologist, apply mo lang to misis sa anak nyo po. Balik kayo after a month. Kasi sabi, di ba, several weeks, sasabihin na punta kayo, follow up, check up nyo after a month. Ay nako, sasabihin nyo, ang mahal-mahal maningil. Di na kayo bumalik. Oh. Totoo yan. After you bumalik kayo, meron na siyang subbacterial infection. Oo, nakakatakot kaya ang rheumatic heart fever. So, ganun po siya ka-importante. Para bang, kung meron po kayong anak na ganito, kailangan talaga ng sobrang pag-aalaga sa inyong anak, pang-unawa, kung siya ay makulit na nagkakamot. Kasi you cannot do away with it, andyan na sa kanya eh. So, kailangan yung inyong suporta sa inyo pong anak. Financially kasama po yun. Yes. Are there complications from eczema? Oh. Complications are possible with eczema and could include weeping eczema. Pag weeping yung mamamasa-masa na siya. O yung kahit napunas ka ng punas, yung iba nga, yun. Weeping eczema causes fluid-filled blisters to form on your skin. Diba? Can you imagine? Medyo nakakadiri na nga siya eh. Very unsightly na. Kasi namamasa na siya. Kahit lagyan mo pa ng gasa mamaya, mag-fall off kasi basa. O, ganun siya. O, infected eczema occurs when bacteria, fungus, or virus breaks through your skin to cause an infection. Yon. So, kailangan talaga ng mabisang pag-aalaga. Kasi may komplikasyon siya, ma'am eh. Yun Oo. yung matindi dun eh. Ganun po. Okay lang sa mga matatanda kasi they can avoid the triggers. Pero pagka bata, napakahirap po. Yeah. Oh. Right. Ay, siguro hanggang dito ulit muna tayo. Wala, hindi talagang kinukulan tayo eh. Oo. Well, anyway, so, nakikita niyo po ba yun mga kapatid, pagdating sa larangan po ng eczema, tawag nito, kinakailangan ng masugi talaga na pagbabantay. Pagbabantay. Yeah, pagbabantay. Kailangan din ng, siyempre, talagang, hindi lang budget at saka sangkatutak na patience. Yeah, totoo. Kasi totoo yun, ma'am. Hindi lang din talaga budget. Kasi kahit may budget ka, pero hindi mo na i-apply ng tama, wala din. Wala din. Useless. Oo. Kasi kunyari, may pambili ka ng lotion, may pambili ka ng ganyan. Di mo naman, hindi mo siya nagagawa regularly, wala din. Hindi mo na-apply. Kaya minsan kasama na yung katamaran. Oo. Kasi tignan nyo, paano nga yung mga bata na nag-i-school? Oo, di ba? Siyempre, wala ka na dun sa eksena bilang isang magulang eh. Kumbaga, it's up to them. Okay, siyempre, sabihin mo, anak, ito gagawin mo ha. Pag na Makati, magpahid ka na nito. Siyempre, yung pagkain nga, nakakalimutan niya. Yung pagpahid pa kaya nun. Kaya, it will be lalo na worse yung talaga. pagpapalit ng diaper. Yun, tama. Lalo na sa gabi. Yeah. Kaya, anyway, so yun po, pinapakita lang namin dito mga kapatid para at least malaking tulong po ito sa lahat ng meron pong mga ganyang klaseng karamdaman. Mayroon pala dito yung magkasakit ng ganyan, ma'am, no? Ha? Na may eczema ka dito ka sa Pilipinas. No? Kasi, kasi mainit. Mainit. Mainit at the sobrang same time. Init, sobrang lamig, ayaw din.
Well, anyway, so I hope mga kapatid ay at least may tatalakayin tayong next topic, which is paano naman natin mape-prevent. Alright? Actually, ano na to kumbaga, yung flare-up na lang to siguro, Doc Eugene. Hindi na siya, sabi nga, hindi naman natin ito maiwasan kung genetic na so, ang ano nito, yung prevention nito, yung pag-flare up, ano yung para natin may iwasan na hindi talaga siya tuluyan na makate, mangate ng mangate. Ayan, yan ang mga tatalakay natin. Ang kagandahan lang naman po ito ay most eczema sa mga bata, they can outgrow. Mga 6-7 years old ay pawala po. Yo. Kaya kailangan po yung wag lang magkaroon po ng sa bacterial infection. Yun. Alright. So I hope mga kapatid ay kayo po ay na-bless at natutumuli dito sa ating pinag-uusapan. At tunay nga na talagang maganda ang mga talakayin po nito, lalong-lalo na sa ating topic po nito, which is eczema. Alright, sige po, bago po tayo magtapos, hayaan ko muna makabati ang aking speaker and also co-host for this day. Sige po. Maraming salamat po sa mga nagtiyagang nakinig. Amen. At sana nga po ay muli ay naka-impart po kami ng konting or karagdagang kaalaman po. Napaka-importante po itong topic na to. At sana nga po ay may share nyo rin po kung meron man kayong mga kamag-anak, kapitbahay. Bigyan nyo po ng magandang advice para sa ganun ay maibsan man lang yung kanilang karamdaman. Pero kung talagang grabe na po, ay pumunta po kayo sa karapat-dapat na doktor na hanapin nyo po. Maraming salamat po muli. Ayun. Maraming salamat, Doc Eugene. Doc Julie. Oo, gusto ko rin pasalamatan si Ma'am Linda Quiñones. Kasi kung hindi niya nag-ask, nag-suggest na maano yan, ako mismo hindi ko ganung pansin Ako rin, parang akala Para ko, bang ganun lang Ganun lang, kati-kati lang, pero ang dami palang pagdudusa. Malalim pala. Oo, lalo na pag genetics pang ano nito. Kaya maraming salamat at doon sa mga kaibigan nyo or kakilala nyo na may mga ganitong karamdaman, i-share nyo po itong ano na to. Yes. Para more or less meron silang gabay para sa kanilang pag-aalaga doon sa kanilang mga pasyente. Yun lang po, maraming salamat at kita-kita po tayo bukas. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. At mamaya ay patuloy pong i-area ang The Baptist Lunch. Maganda makapag-imbita po kayo ng mga young people po dyan dahil last time ay doctrines po ang ipinag-usapan, salitan po yan. So ngayon naman po ay mga young people na pwede pong ma-bless dyan po sa ating programang The Baptist Lunch. At muli ay maraming salamat sa mga speakers and also mga guest speakers na nandyan para maging pagpapala po sa inyo. Kaya, huwag po kayong alis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.